Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng rainbow o bahaghari? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Yan ang tatalakay natin sa video ito. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakita natin ang rainbow, ay napakaganda nitong pagmasdan, kaaya-aya sa mata. Kaya karamihan sa atin kapag nakita ito ay talaga namang maraming natutuwa. Okay? May mga mababasa rin tayo na halimbawa alamat patungkol sa bahaghari, paano nagkaroon ng bahaghari. Meron ding mga kwento na mababasa tayo na sa dulo daw ng bahaghari ay merong mga ginto. Alam niyo po ba mga kapatid na ang katotohanan talaga sa rainbow ay mababasa po natin yan sa Biblia. Kung maaalala nyo po nung time ni Noah, okay? Nung time ni Noah, nakita ng Diyos, napansin ng Diyos na ang sanlibutan ay sobrang sama na. At talagang halos lahat, karamihang tao, ang puso at isip nila ay talagang napakasama na. Kaya ang ating Diyos ay nagkaroon siya ng desisyon na lipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. So inutusan niya si Noah na gumawa ng malaking arko, at very specific ang utos doon ng Diyos. Mababasa nyo yan sa Book of Genesis. At sa madaling salita, lumipas ang taon, nagawa nila ang arko. Tandaan nyo, sumunod po si Noah talagang by faith. Ibig sabihin ng by faith, meron siyang tiwala sa Diyos. Kung ano yung inutos ng Diyos, talagang sinunod niya. Kahit na hindi niya nakikita, talagang sinunod niya. Ano yung hindi niya nakikita doon? Yung baha. Okay? Sinabi ng Diyos na magkakaroon ng baha at hindi niya rin alam kung ano yung arko, pero sumunod lang siya sa instruction ng Diyos. And it's by faith. Okay? At dahil doon, nabuo yung arko at nangyari ay nagpaulan na ang Diyos. Yun po ay tinatawag na universal flood. Talagang buong mundo yun. Kahit yung pinakamataas na bundok ay naabot ng baha. Okay? Tapos marami pong namatay doon. At ang natira lang, yung mga hayop na ipinasok ni Noah base sa instruction ng Diyos doon sa arko, at si Noah at yung asawa ni Noah at si Shem, Ham, Japet at yung asawa nilang tatlo. So bali 8 sila lahat, okay? And then nagpatuloy ang baha at pagkatapos noon at nung humupa na ang baha, na-confirm nila yan na pwede silang lumabas sa pamamagitan ng kalapati na ipinadala ni Noah. At kung maalala nyo, di ba yung kalapati na yun ay hindi na bumalik. So, ibig sabihin ay pwede na silang bumaba. At nung bumaba sila, masaya sila at naligtas sila sa baha. At ang ginawa ni Noah, gumawa siya ng altar at nagkaroon ng burnt offering. At nung naamoy ng Diyos yon, sabi ng Biblia, yun ay naging mabangong samyo sa Diyos. Naging masaya ang Diyos, natuwa ang Diyos, at ang nangyari ay pinagpala sila ng Diyos. At pagkatapos noon, ang Diyos at si Noah at yung mga kasama ni Noah at yung mga hayop, nagkaroon po sila ng covenant. Okay? Ang Diyos, nagkaroon siya ng pagpapasya ng desisyon na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At yung pangako na yun, yung covenant na yun po yung tinatawag na bow sa Biblia. Mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 9 verse 9. Sabi po doon, "And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark, to every beast of the earth. And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth." And God said, "This is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations." Pag sinabing perpetual, ibig sabihin walang putol na henerasyon. So, ibig sabihin mga kapatid talagang habang buhay yung covenant na yan, na hindi na talaga gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At nilagyan po ng sign ng Diyos yan. At yun na po yung rainbow. Mababasa nyo yan sa verse 13. "I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh, and the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I will remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. So napakaliwanag mga kapatid ha, na yung bow ay sign po yun ng covenant nila na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yun yung universal flood. Okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng baha. May mga baha sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo na to. Pero ang tinutukoy ng Diyos na baha dito is yung universal flood, pangkalahatang baha. So yung sign na ginawa niya is yung rainbow. Sabi ng Biblia, anytime na makikita ng Diyos yung rainbow, ibig sabihin, yun yung nagsasabi sa kanya or yun yung nagpapaalala sa kanya na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. And take note, ginunaw po ng Diyos ang mundo dahil sa sobrang sama ng tao. Sa puso, sa isip, lahat ng gawain, karamihan ng tao, that time ni Noah, sobrang sama. And how much more ngayon sa panahon natin. Okay? So ayon sa prophecy, hindi nagugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, pero sa pamamagitan naman ng init at sa pamamagitan ng apoy. Sabi ng Biblia, lahat ng mga nakikita natin ditong bagay, lahat yan matutunaw sa sobrang init pag ang Diyos ay nag-judge na dito sa mundong ito. So yung rainbow na ating nakikita, every time na lumalabas yan, that is a sign na na ang mundo ay talagang sobrang sama na. And that is a sign na talagang ang Diyos ay galit na siya dahil sa sobrang sama ng tao ngayon. Kaya kapag lumalabas ang rainbow, tandaan nyo to kapag lumalabas ang rainbow, ibig sabihin po niyan, galit na ang Diyos at gusto niyang gunawin ang mundo. Pero biglang lumalabas yung rainbow, ibig sabihin na hindi niya na pala pwedeng gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero ang Diyos ay galit na galit sa sanlibutan. That's why meron tayong prophecy sa Biblia na darating talagang panahon na i-judge ulit ng Diyos ang mundong ito. Kaya pag nakakita kayo ng rainbow, ang gawin nyo, magpasalamat kayo. Okay, at kapag nakakita kayo ng rainbow, huwag nyo lang pansinin yung colors. Huwag nyo lang pansinin kung ang ganda-ganda naman ng rainbow. Ako, pag nakakita ko ng rainbow personally, nalulungkot ako. Kasi ibig sabihin nun, ang Diyos ay galit na naman sa sanlibutan ito dahil sa sobrang sama ng mga tao. At nagpapaalala lang yon na hindi pwedeng gunawin ng Diyos ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng baha. Kaya ang mangyayari sa prophecy, gugunawin niya ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. At base sa obserbasyon ko ngayon mga kapatid, pag nakakita ang tao ng rainbow, ano kadalasang naiisip nyo kapag nakakita kayo ng rainbow? Hindi ba yung LGBT? Yan ang logo ngayon ng LGBT, ng kabaklaan. Rainbow. And that is blasphemy. Kasi yung rainbow, gawa ng Diyos yan. Covenant ng Diyos yan sa atin. Pero ginagawa nilang logo. Kumbaga, ginagawa pa nilang katatawanan. Kaya nawa sa ating mga Kristiyano, kapag nakakita tayo ng rainbow, huwag nawang pumasok sa isip natin yung LGBT. Bagkus ang pumasok sa atin ay yung covenant ng Diyos sa atin. At magpasalamat tayo, okay, na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. At kung ikaw ay ligtas na, tumanggap ka na sa Panginoong Jesucristo, balang araw hindi mo na rin mararanasan yung judgment ng Diyos na apoy sa mundong ito. Kaya mga kapatid yan ang tunay na kahulugan ng rainbow. Huwag kayo maniniwala na sa dulo ng rainbow may ginto. Huwag kayo maniniwala na yan ay logo ng LGBT. Bagamat yan ang ginawa nila, pero that is a big blasphemy. Okay? So kung meron pa po kayong mga katanungan, magtanong lang po kayo dyan sa comment section or mga topics na pwedeng suggest. Maraming salamat po and God bless you and have a great day.